Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2001? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass, kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 7.7 grams. Alam mo ba na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 170 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na madalang nang makita ang ganitong kondisyon ng 2001 5 peso na uncirculated, kaya ang presyo nito ay mataas na at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuuang bilang na 19% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2001? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass, kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 7.7 grams. Alam mo ba na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 170 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na madalang nang makita ang ganitong kondisyon ng 2001 5 peso na uncirculated, kaya ang presyo nito ay mataas na at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuuang bilang na 19% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2001? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass, kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 7.7 grams. Alam mo ba na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 170 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na madalang nang makita ang ganitong kondisyon ng 2001 5 peso na uncirculated, kaya ang presyo nito ay mataas na at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuuang bilang na 19% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.